Good afternoon, my friend. Nang ano no, bago lang ako naka-message kay may naano pa akong ang yan nagawa no na kwan sa ating cellphone na ano pati sa Godfather at sa iba pa no, kaya nakalimutan ko 1 o'clock na pala, kaya ito ang ating message sa ngayon no, ang about kung paano tayo maligaya sa ating buhay. No, ano ba ang mga kailangan natin baguhin sa ating mga behavior no, sa ating buhay na kailangan ang hindi maganda ang result atin i-eliminate o hindi na natin igamit sa atin buhay no. Sample, katulad ng mag-addict tayo sa utang. Iyan ay ang atin i-eliminate kay iyan ang nang hindi tayo happy no. Kay ang utang walang katapusan kung hindi natin pagbigyan ng importansya. At huwag tayong mag-addict. Kay happy tayo kung may money tayo, makaloan tayo 100,000, napaka-happy natin. Kaya sa kamay natin, may money tayo na 100,000. Akala mo na-happy ka, so ilang araw lang yan. Iwala ng money mo o 1 month lang. Kaya yan, hindi ka na-happy, no? Ang problema na ang nag sa'yo, no? Hindi na happiness, kundi sadness na tayo, kay may problem na tayo, no? Katulad ng kung hindi natin mabayaran, walang katapusan, no? Walang katapusan yan. Kaya huwag tayong mag-addict, mangutang, no? Bakit walang katapusan? Kung hindi ka kabayad, sample, 10% lang ang pinaka-lowest sa mga hindi sa financing. Hindi alam kung ilan ang interest, no? Pag hindi ka nakabayad, may penalty. Ang ating utang nagdagdag lang every month, no? Kung hindi tayo kabayad, ang interest 10% plus ang penalty siguro 10% din, 20% ang nakaano sa 100,000 na niloan natin. Kaya nang hindi tayo, kung hindi natin yan ang i-focus ang atensyon natin dyan at hindi tayo magbayad, ay hindi tayo makaalis sa ating problema. Kaya yan ang isang behavior na kailangan natin iwala sa ating buhay, no? Yan kailangan masolusyonan agad ang ating utang, no? Kung ano ang mga income mo diyan, ibayad, no? Para matapos na ang problema. Kaya yan isa yan sa eliminate natin sa ating buhay ang utang. Na yan ay natin na kung ilan to ang ilang month to ang mo sa financing o sa kung sino man ang niraman mo, kailangan i-finish mo na at magbayad ka until every 30 every month nang ibayaran mo na antes mga 20, 28 o 27, no? March, May 20, sana 20 pa lang, ibayan na tayo para hindi na mapinaltihan. Huwag antayin na
Ang due date mo 25, abi, nag-26, 27, 28 ka pa nagbayad, di may double interest na yan, no? Maano na siya sa 20%. Kahit ang penalty mo 10% man plus ang interest, di nag 20%. Kundi ang pera sa isang pagkuha mo pa lang, happy ka na, kaya may 100,000 ka na, kung may mabuti, kung apply mo yan sa negosyo, kay makaipon ka, at pag 1 year ay ma-finish mo na ang utang mo. Kaya yan ang number 1 natin na kailangan mawala sa ating buhay, no? Ano pa ang number 2? Yan ang ating sa ating bahay, kailangan may respeto tayong lahat, no? Kaya kung tayo ay nag-example ng hindi maganda behavior sa ating mga anak, walang katapusan na yan. Hasta sa ang behavior nila, kay idol nila tayo, katulad ng sa atin na napaka-may respeto, no? At ang mga anak at ang asawa, walang respeto sa isa't isa, no? Di katulad ng example natin ngayon na ang misis ay isa na lang sa bahay. Kaya ang mga pamilya nagtakbuhan na o iniwan na siya kaya hindi na nila kaya nagger ka o na yan, no? Kung babae, kung lalaki ka, buksingero ka, no? Manakit ka ng misis ng mga anak mo, yan ang i-erase natin na behavior. Kailangan may respeto kayo sa bahay, kay hasta ang anak nyo kung mag-asawa sila, ganyan din ang i-apply nila sa kanilang family, no? Mag-asawa sila, mag-mister na ang anak mo na babae, mag-misis na ang anak mo na lalaki, magkatulad ang sa kanila. Wala naman silang respeto sa iyo na father o mother. Kundi ayan din ang nangyayari sa buhay nila, kay magkatulad, no? Kung ano kunot ang puno sa ang bunga, no? Kaya kailangan kay puno tayo ang tree, kailangan mag-example tayo ng magandang behavior. Yan ang lahat sa bahay ay may respeto. Ang father, respetohin, no? Pero hindi kay ang father lang tayo lang marespeto sa father. Ang father maparespeto rin kung bastos siya o kung anong behavior yung siya may kasalanan, always lang siya correct. Ang galitan niya at sisihin niya kayo na kasama sa bahay na walang kasalanan. Hindi yan. Kung sino ay may kasalanan, humingi ng tawad, minsan father ka o mother ka. Kaya yan ay hindi a good example sa atin mga anak, na pagdating ng panahon na sila na ang father, mother, ganyan din ang gawin nila sa mga anak nila na naging bastos din. Kaya yan na behavior na kailangan i-erase natin. Ang isang bahay ay may respeto, no? At kung sino man ay may nagkamali, huwag isisi sa iba. Sabi na ako ang leader dito, kaya ako maski hindi iwasto, hindi. Ang mapuntahan diyan, failure ka. Bakit?
Ang respeto mo ay nawala sa member o family mo, no? Kaya katulad ng may example tayo kanina na ang anak niya sa ibang lugar na nakatira. Ang isa, hindi naman sila isang up and down na lang, taas na lang. At ang mister sa labas ng bahay na lang nakatira. Kaya, 4 ang room sa bahay, pero hindi maligaya. Kaya dahil ng ang mga kasama niya sa bahay ay hindi kaya ang pagnagir niya na hindi sa maligaya sa everyday nga life niya, kundi hindi siya magalit sa mga kasama niya sa bahay. Ayan ang happiness niya, pero mag-create iyan ng masamang example sa mga anak mo. Kaya gawin yan. Kaya sa ngayon, kahit isa ka na lang sa bahay mo, maligaya ka na ba? Maligaya ka ba? Sa'yo lang kung maligaya, kaya na ikan na lang, wala na kang magalitan, wala ka na pero yan ang kaligayahan mo, nasa everyday may away ka, may galit ka, kay nagger ka. Yan ang hinahanap-hanap mo na kaligayahan. Kaya yan, ikalawa natin, i-erase sa ating buhay, no? At ang isa pa, no, na wag mag sa mga anak natin nang hindi maganda, no? Mga example, no? Yan, may taong iba binastos ka, no? Kaya wag yan, hindi maganda tingnan, no? Ang isa pa natin na i-erase ay kung tayo ba ay kahit tayo ang leader, okay lang lahat. Bisan hindi tayo mag-sorry sa walang kasalanan, no? Na ikaw may kasalanan. Hindi masama na maging ng tawad ang number 1 na kwan sa bahay. Kay alam naman ng lahat na may kasalanan ka, kaya tanggapin kanila, no? Kaya ang atin takbo ng buhay ay maligaya kung kapwa tayo may respeto sa isa't isa at magtulungan kung ano ang mga problema ng isang member of family ay tulungan ng iba, no? Example, daw hindi nagit kaya ng isang member ang utang niya, no? Kaya wala tayong magawa diyan, kundi tulungan na lang para mawala ng utang na yan, no? At bago tayo ng takbo ng buhay, no? Na mag-create tayo ng sarili nating financing, no? Kung may atong 100,000 na hiniram mo, kung nagnegosyo ka, mag-ipon ka, bisan 300 lang, kay parang mag 1 year, ang 108,000 mo, hilamin mo, no? Hindi yan free, no? Bayaran mo yan, maski money mo pa yan. Bayaran mo para mahiramin ka. Yan ang advice ko sa inyo, na para mahiramin ka, hindi ka na maghiram sa iba. Ang 8,000 na interest, income mo na yan. Katulad ng nagnegosyo ka, no, na may income ka na 8,000 sa 3 days abi o 1 week, may 8,000 kang ginansya sa negosyo mo, may 8,000 ka, no? Okay lang. Pagka 1 year, hiramin mo naman ang money at kung ano naman inegosyo.
Pero huwag gamitin sa walang kabuluhang bagay. Hindi magbili ng hindi kailangan sa bahay, no? Oh. Katulad ng mga kung gusto mo lang yan para magpasikat, wag yan kay ikaw ang mag-suffer, no? Kung uutang ka na walang income, ikaw ang mag-suffer kay ikaw ang sa utang, interest plus penalty. Kaya wag ibili. Kailangan ang money na hinira mo mapunta sa may income din. O, analysein mo. Magplano ka na mag-loan ka, may ano ka nang daan kung anong gamitin mo. Pero huwag igamitin sa walang kabuluhan bagay. Pangdekorar ng bahay lang, no? At ang ayan lang ang mo, kaya para nang hindi mawala, no? Kailangan ilagay mo siya sa negosyo o kung ano na may income balik, no? Katulad kung may sasakyan na second hand na kaya ng 300,000 mo, no? May ganyan mga iti kundi ibiyahe mo, no? I-grab mo o kung i-taxi mo para may income ka everyday, no? Yan ang ating gawin, no? Ang loan natin, ilagay natin sa may kabuluhan, no? Katulad ng kung hindi mo kaya ang ganyan sasakyan, kung baka 500,000 o pila ang second hand, yan na lang ang tricycle, no? Bibili ka ng tricycle at yan ang gamitin mong everyday income. Na maibalik mo ang money na hiniram mo sa sarili mo kung napinis ka na sa financing, no? Kaya yan ang gawin mo everyday. Ikunin mo ang sa biyahe mo sa tricycle ang 300 at ipon mo, no? Para pagdating naman ng 1 year, kung kung mabuti ang tricycle, ibibili uli at ng may taong magbayad ng renta, no? Kay siya ang magbiyahe, may income ka, kaya yan ang gawin natin. Yan ang solusyon natin, ha? Na ang income ng ating tricycle o taxi, may income, no? Mabalik siya, no? Kung hindi ka marunong mag-drive, kung may na lang dyan, may tricycle, o kung malunong ka magluto, pero wala kang ipatayo ng karinderya mo, kung hindi mo kaya ang rent, ka na lang, no? Solicitar ka. Pumunta ka sa lugar na maraming tao na nagtrabaho at ka doon na kung gusto nila, i-deliver mo lang ang pagkain para may income ka. Kaya na sa ideya. Kaya hindi tayo, create tayo ng ating Godfather dito sa earth na may karunungan, no? May ability. Kaya analysean mo kung ano ang ability na ma-incomean mo, yan ang i-apply mo sa buhay mo. Na ganyan ang ating gawin sarili natin ang pahiramin natin kay wala tayong lugi dyan at wala tayong lugi at may income pa tayo, no? Kaya
sarili natin ang magbakuha ng pairam sa atin, no? Kaya yan na lang ang gawin natin. Number 3 na ang atin na eliminate sa buhay natin na utang, nager, at ng at saka kung ano ang solusyon para maka-income ka. Yan ang ability na ibinigay sa atin ng God Father na mag-create siya ng heaven and earth at mga taong matitira dito sa earth. Kaya, may 3 na tayo, no? Kaya, i-eliminate ang mga bisyo natin, no? Kung madyongera ka, hindi everyday, no? Every 1 week lang, no? Kung may ka ng sabong, kung every month, 1 o 2 lang, no? Wag mag-addict din sa ganyang mga bisyo. Kaya hindi pa tayo mayaman. Kailangan pa natin mabigyan ng solusyon ang problema natin sa kanila ang mga bisyo natin. Kung sa bagay, sawa na tayo dyan. Kaya ng mga single pa tayo, yan na ang ating happiness, no? Na ang lalaki magsabong, no? At ang babae magmadyong, no? Kaya wag mo na yan, eliminate mo na yan, at i-data na lang, no? Nang na lang tayo every month, kung gid ka, adik ka gid, every week, kaisa lang magmadyong, no? Kung ang sabong, ang sabong, 2 lang ang schedule every month, 2 lang ang mo, hindi na kung hindi may fiesta, doon ka naman, masabong ka naman, no? Wala akong sa mga bisyon nyo, pero kailangan yan i-eliminate natin para mag-happy tayo sa ating buhay, no? At walang away, no? Ang isa pa natin nga bigyan pansin ay ang away sa bahay, no? Na kung nagtampo ka, hindi ka na ng ibang tao dyan, no? Wala ka nang daw invisible sila, hindi mo na sila nakita, no? Hindi mo ina-upload, no? Daw ka na nag-isa ka na lang sa bahay. Hindi iyan ang gawin natin. Kahit tayo ang may kasalanan, tayo ang maghingi ng tawad. Hindi kayo father ka, mother ka, masama tingnan na ang anak mo walang kasalanan, hindi mo na pinapansin kaya sa isip mo may kasalanan siya, no? Yan. Kaya ikaw ay may kasalanan, ikaw humingi ng tawad, no? Kaya yan ang ating patakaran. Maski sino ka man, basta may kasalanan, ay hihingi ng tawad. Kaya kung hindi ka hingi ng tawad, basi hindi mo alam time na ang mag-alis na sa earth. Kaya last day yan na lang dito na sabi ng God the Father is ang death of birth mo ganito, death of death mo ganito. Hindi natin napansin na time pala ng pag-alis siya dito sa earth, no? At babalik na sa heaven o kung saan kung mabuti ang behavior niya, kung masamati sa hell, no? Yan, no? Kaya sa mas maaga, maghingi ng tawad.
Kaya ang pagsisisi ay huli na, no? Ang konsensya mo hanggang buhay ka, ganyan ang hindi ka ma-happy. Kaya ang pagsisisi mo, bakit hindi ko siya pinatawad, no? At ako rin, no, nagpatawad sa kanya sana at ako hingi na tawad sa kanya. Kaya kung may kasalanan, ikaw na may kasalanan ang maghingi ng tawad sa ngayon ng gabi na, no, o kung ano man, para pagkabukas kung wala na siya, wala kang malinis ang konsensya mo. Kaya mga friend, lost battery na tayo, ha? Kaya kailangan natin na nang wala tayong kaaway, no? Sa everyday nga life natin. Kaya ang everyday nga life may hangganan tayo. Kaya hindi natin alam kung ano tayo, paano. Kaya yan ang ating maghingi ng tawad kung kanino man para wala tayo, limpyo ang konsensya ta. Kaya ang konsensya, ang isipan ng tao, ang pagsisisi, maski sa abroad ka pa nakatira, hindi ka makapalayo, no? Kaya makuha na siya, mapabalik siya sa isipan mo, hindi siya mawala. Kaya kailangan mag-sorry ka na, no? Kaya ang kailangan na gawin natin para masipti tayo sa parusa ng konsensya natin, no? Kaya yan ay ang ating gawin, no? Sa ating para mag-happy tayo sa buhay natin dito sa earth. Yan ang gawin natin, no? Huwag mag-pride. Ang pride na yan, walang tulong sa'yo, no? Kundi, ang pride, mag-suffer ka, no? Kaya hindi ka nagsisir antes mawala dito sa earth ang taong mawala dito sa earth ang taong na may kasalanan ka. Kaya yan ang gawin natin. Humingi ng tawad agad sa mga taong nakasalanan natin. Maging sino man, maging anak mo lang, ipahingi ng tawad, no? Kaya yan ang ating kailangan. Ano pa ang kailangan natin sa ating buhay, no? Yan ay ang kung ano ang plano mo sa buhay na pagpabago sa atin, mas maaga, ipaalam mo na, no? Na ito abi, ang ko na sa next month, na ako ng sasakyan, no? Mo sa mga kasama mo sa bahay, at kung gusto nila, para hindi ako mahirapan. Kaya may income din kayo, kailangan tulungan nyo ako. Huwag mahiya, no? Magwalang hiya tayo, kaya para makatotoo ang andyan sa ating isipan, no? Katulad ng kung ano ang atin gusto gawin this month, natin, sa notebook, record dyan. Kung ano ang gusto mo na baguhin, ano ang gusto mo i-apply sa buhay nyo na makatulong para na hindi kayo mahirapan sa araw-araw na takbo ng buhay at maligaya kayo.
Kaya mga friend, yan ang gawin natin. Ang mga behavior na hindi makatulong sa atin, i-eliminate yan. No? Wag na i-apply sa buhay natin. Kaya sila ang mag-create ng failure natin na sa buhay, no? At hindi tayo mamaligaya. Okay? Ang ating in-apply sa buhay natin, masama, no? Kaya, ang lahat na yan, i-erase na, no? Na una sa lahat, ang pera. Ang respeto sa kapwa-tao sa bahay, no? Kaya mahirap mag-isa. Kung ikaw lang isa at na-stroke ka, then, kung didbol ka na, totoo to? Didbol ka na, kay may tutulong sa iyo, magdala sa ospital, kay isa ka na lang. Andyan ang husband mo, andyan man siya tani. Hindi naman alam na na-stroke ka, on heart attack ka, kaya andyan siya sa labas nakatulog. Ikaw ay sa loob ng bahay na 4 ang room. Sayang ang 3 room na wala naman tao. Bakit sa labas ng bahay ang mister mo? Kaya yan yun natin, ang behavior na daw akala mo daw ikaw ang pinaka-bright, no? Mga bubo sila ang kasama mong iba. Kaya hindi ko siya intindihin. Mga bubo yan, hindi yan marunong, no? Pero ikaw ang bubo, kaya intindihan ba? Nagsatisfol ba ang buhay mo? Hindi, dahil sa hindi ka bright, no? Huwag mong isipin na ikaw ang pinaka-bright, no? At may pera ka. Isa pa nating behavior na kailangan limit, ang ganini, daw kuripot ka, na ang money, isa na totoo. Ang money, sa'yo lang, akin to ya. Kaya hindi ko i-share, bisan na husband ko ito at anak ko, nagkamali ka. Kaya hindi maganda. Hindi maganda sa atin. Kaya anin natin ang money, no? Na hindi natin madala yan hanggang sa kabilang buhay. Hindi na ito yan matanggap, no? Daw, kung sa atin daw, daw money nang nilalaro ng mga anak natin, no? Laruan naman no? Yan. Kung mamatay tayo, yan na, nag-message na ang mayaman na tao na ang bahay niya mansyon, no? Napakalaki. At ang money many nga bank ang deposit. Pero hindi nag-satisfy na, hindi siya maligaya. At sa huli, nang namatay siya, hindi niya dala ang pera, no? Kaya nga, ang iba ko donate na lang to sa mga poor, no? Sa mga homodead o kaya iba pa. Kung yato sa pamilya at sa kanya, kung naka-participate sa money niya, pero kuripot siya at sarili lang preparan niya, at hindi maski siya hindi nagkain ng masarap na pagkain o nagbili ng kung anong para sa kanya, para hindi maubos ang pera. Pero nagkamali ka, sabi ng mayaman, kung mamatay ka, amansyon ka ng buhay ka pa. Pero pag namatay ka na, maliit na lang na nitso ang
ang ano mo, ang matirhan mo, no? Hanggang magbalik ka na sa dust, no? Amo na. Kung ano mo ang money mo, higaan mo dyan, ano mo sa nicho, maghiga ka na from head to ang money mo, ano lang, no? Kaya maagnas ang katawan mo at maanuhan ang money, mapunta siya sa dust, no? O sa ano na, no? Kaya nasayang lang na hindi mo na-enjoy ang life mo nang buhay ka, na marami ka naman pera, pero natakot ka magastos, kay baka maubos. Walang kasong maubos, kay kung marunong ka lang maghanap ng pera, at nang mabalik lang yan, no? Kaya sa iyo na, kung itulong mo sa mga poor o kung sa sarili mo, huwag mong ipagdamot at sa mga family mo, no? Yan, ideyahan mo kung paano mo sila matulungan, no? Katulad ng mga pamangkin mo o mga anak mo, pagbigyan mo sila ng negosyo para hindi ka na bahala ka na sa money mo kung sa'yo na lang na iyan. Basta napatihan mo kami, nasiran mo kami ng negosyo. Kami naman ang bahala sa sarili namin, no? Yan ang gawin natin. Huwag sobrang kuripot, no? Pwede mo man ano mo na lang sa kanila, daw ipahiram. Kung daw natakot ka hindi maibalik, walang problema. Kaya hindi naman sila iba sa'yo. Kung hindi magbayad, okay lang. Pero anoin mo sila na ibayad kay para maitulong ulit sa kanila kung ano naman ang inegosyo nila, no? Kung kinser mo katulad yan, kung di, kayo lahat mayaman, no? At tinuro natin ang ating taktika na mag-ipon. Kundi magkatulad kayo na millionaire, no? Kung hindi mo tinago lang yan sa sarili mo, sana sila ganyan din sa'yo. Kaya namatay ka na, binigay na lang sa ibang ang money, kundi nasayang. Kaya yan ang gawin natin. Huwag sobrang kuripot, ha? Kung matakot ka maubos ang pera mo, ipahiram mo sa mga partidos mo, pero obligahin mo magbayad. Kaya nang kailangan ibalik ko yan sa ang money para pag next nga kayo nagnegosyo uli, ay ipahiram ko uli. Yan ang taktika natin. I-explain mo lang yan sa kanila. Basta yan, may nag-message ito na napanood ko na nagsisi siya, no? Kay mansion ang bahay na tinitirhan niya. Napakalaki daw palasyo, no? At saka marami siyang pera. Hindi lang sa bahay, kundi may mga bank siya na marami na ng money niya, no? Depositohan ng money niya, no? Pero naanalisan niya kung mamatay siya, maliit pa sa kwarto mo sa bahay ang higaan mo. Diyan ka lang, maagnas ka na, balik ka na sa pagkalupa. Ang money mo ay maging lupa din kung mo na yan, daw gawin mo yung higaan mo, ano? Kaya yan ang gawin natin. Huwag ipagdamot, no? Kung ang mga kapamilya mo na poor, i-share mo, tulungan mo sila. Pero kung gusto mo yang maibalik lang ang pera, yan ang isabi mo sa kanila. Bayaran nila, no? Gawan kita ng negosyo. Sila ang ma-select, no? Kung ano nga na negosyo ang kaya nila, no? Kaya,
yan, ibalik nyo ang money, no? Kay para ano natin, makaano naman tayo ng isang negosyo. Kaya yan ang patakaran. Huwag mong ano na kayo na ano kaya na ano ka na matakot ka na mawala ang pera mo. Kaya yan ang idea natin. Pero kailangan natin i-share, no? Kailangan may ano ang money, may kabuluhan bala, no? Kaya ang may tao tayong natulungan. Kaya yan ang happiness sa atin ng mga taong natulungan natin, no? Kaya tayo ang nag-create ng mabuting mga tao sa earth, no? Kaya sila noon walang negosyo, magnanakaw, no? At saka kung kaisa nag-ano sila ng behavior na marunong silang magbula sa mga tao, no? Nakala totoo, gali pangbubula lang at awayin mo kung ano mo, kung singilin ka na. Kaya yan ang behavior na i-erase natin sa takbo ng buhay natin. Kaya kung marunong kang magluko, may balik na kwan sa'yo, may balik sa'yo, no? Kay katulad ng isang nang hindi maniba sa kanya, tiyahin niya lang niloko yan, no? Sabi yan, ang kasin niya ay papuntahin sa Italy. Ang kaibigan niya nag-recruit daw at kay mataas na ang opisyal sa isang factory, napakalaking factory. Pangluloko lang pala, na wala na siya pakialam kung tiyahin niya ka o ano ya ka, basta makamali lang. Pangloko lang, nawala ang money dahil sa ginawa yan, no? Pero wala naman lang sa tiyan niya. Okay na lang kay yan, ng pamangkin ko ba. Pero may nagparusa sa kanya. Hindi mo alam, may nakatingin na mga taong na kapwa natin nakatira dito sa earth, na nakatira din sila, nakita na pangluluko mo para ma-stop na ang panluluko mo, parusahan ka. Kaya namatay ang misterya. Namatay ang dalawang anak niya na walang kasalanan. Siya ang may kasalanan. Kaya yan ang atin, na huwag magawa ng masama sa kapwa tao, kay parusahan ka, no? Parusahan ka. Hindi mo alam, may nangyari sa inyong buhay, akala mo kwan lang yan, gali kay parusa na yan sa nakakita sa iyo na para hindi mo na isige ang behavior na dyan, kailangan may parusa ka. Ang mga makasama mo sa buhay, amo ang binalikan. Kaya yan mga friend, huwag tayong huwag tayong ang mga ganyan, mga behavior natin, i-erase natin, Huwag na natin i-apply kay wala tayong kaligayahan at wala tayong mga friend, no? Kay ang mga tao daw swindler at isabador, walang friend daw kwan sila daw mga sa daan bala na mga tao sa daan na naglalakad na walang sa isipan. Kaya walang asenso sa buhay kung manloko ka sa kapwa-tao mo. Kaya ang ating gawin mo lang ngayon, ito ang aking advice, na ang ating message sa ngayon i-apply sa buhay natin, no? Na huwag magloko sa mga kapwa-tao
Kay kung ikaw ang nasa kalagayan nila, masakit sa kalooban mo, kaya hindi mo gawin yan. Kag ang atin pa i-erase, kung may kapitbahay tayo, no, na nag-away, no, ang ating kinampihan, ang ating anak natin o pamangkin natin na may kasalanan, ngayon, ano sila yan, hindi sila coward, no? Kaya balik sila sa youth, ngayon. Ang nangyari dito sa amin, may nangyari yan. Away lang na wala naghingi ng tawad. Kay pride ang may kasalanan, akong kampihan mo ang taong may nagsumbong sa iyo na sintok sa ng isang analisahin muna at kung sino ang may kasalanan. Huwag nang ka doon, suntok ka man doon. Kasi ang may kasalanan ang pamangkin mo, hindi ang anak niya. Kaya yan kundi away ng mga matanda na, yan ang nangyari. Pinatay siya, may kay lapit sa near sa bahay ang away, tinagwa ng siya sa stomach at namatay. Yan lang sa maliit na kwan na mga hidwaan, mapunta sa kamatayan. Kaya friend, yan ang advice ko sa inyo. Kung sino may kasalanan, hingi ng tawad. At ang away, mas maaga, mas ma-solve na. Huwag pabayaan na magtagal na ang lahat ng member ng bahay ikaaway. Pag mo sa bahay, naka-ready na siya, kundi kung may ganza, fire niya sa iyo. O kung may siya, may knife siya, niya sa iyo, kundi namatay ka. Yan, security guard pa yan, no? Pero namatay, no? Kaya hindi naka-prepare, kaya kalaya suntukan lang. Gali, kay may siya, may knife. Kaya, yan. Pag-analisa, napakaliit lang ng problema. Kung ang isa't isa hindi lang naging pikon at hingi lang ng tawad, walang na-create na kamatayan. Yan ang namatay, ang isa ito sa prison, kundi ang takbo ng buhay nila, failure na sila, no? Dalawa sila napunta sa sementeryo at sa jail. Kaya yan ang ating eliminate sa ating buhay. Ang sobrang pride, no? At sobrang pikon na hindi mo pa alam ang katotohanan, nag-react ka na. Kaya ang gawin natin dyan, kung daw hindi na masolve, punta sa barangay captain at yan ang mag-solve. Kung hindi ma-solve sa barangay captain, punta police department, no? Kaya yan ang ating gawin sa ating buhay para maligaya tayo, no? Ang lahat ng problema mas maaga solusyonan na, no? At ang mga patakaran sa bahay ay baguhin na. Hindi kay maskerong ka, kay father ka, ikaw na lang ang masunod. Kay hindi maganda example sa mga anak natin, nagawin na sa mga anak niya kung mag-mister, mag-misses na sila, no? Kaya mga friend, tayo ang idol nila mo. Kung ano mabuting ginawa natin, yan din ang gawin nila. Kung anong masamang ginawa natin, ganoon din ang gawin nila. Kaya mula ngayon, ay tayo na maging model nila, maging mabuting tao tayo. Ha? Mga friend, ha?
Yan ang mga i-eliminate natin ang mga behavior natin na mag-create bala ng failure sa buhay natin, ang i-eliminate natin. Ang ilagay sa buhay natin ang makatulong sa atin, katulad ng income, katulad ng magmahalan. Hindi tayo maligaya kung ang kapwa kasama natin sa bahay ay mag-alisan na. Hindi kaya ang mauta na sobrang mabuti sana kung nag-sing ka lang, nagkanta ka lang dyan ng sintonado, kay matawa lang sila at alis sa'yo. Pero kung ang atraka na ang ng bat mo, ang labas ng hindi iyasing, kundi masama ang epekto sa kanila, kaya paano ako matapos itong aking problemang ito? Pagawa na lang ako ng bahay doon, mag-rent na lang ako ng bahay na magsudo na lang mag-tira, para maligaya ako. Mait lang everyday sa karinderya at paggabi tulog lang. Kundi maligaya ka na, Kaya kung may trabaho ka, yan ang gawin natin sa ating buhay. Huwag mag-adik sa utang, huwag nager o magbasaguliro na manuntok lang kung sino, baski anak mo. Eliminate yan, At saka huwag sumangkuripot na hindi mo na-share sa mga anak mo, hindi sawa mo, hindi mo na-share ng money mo. Kaya huwag kuripot, Yan, kayo na yan kung ano ang mo, parang makashare ka sa money mo, yan ang mga atin mga bisyo, i-eliminate mo na yan, kaya para uditahan natin na magsabong tayo every month, 2 times na lang, Kung magmadyong 4 times na lang, kaya every week, 1 na lang, Yan na lang ang ating gawin para hindi tayo makakreate ng problema sa buhay natin. Nasa maliit, yan lang ang bisyo mo, pero iniwan ka na ng mister mo. Kaya, yan ang bisyo mo, pero iniwan ka na ng misis mo. Kaya, yan ang mga advice ko sa inyo na i-apply natin sa buhay, Ang gawin natin, ang nag-create ng failure sa atin at napunta sa walang kabuluhan na ang buhay natin, at tayo ang nag-create na masamang tao, ay kailangan mawala, natin ang mga mabuting gawain, na mag-example tayo ng anak natin na mabait tayo, na kung may away sa loob ng bahay, arigluin ang 2 anak, at ang may kasalanan ay maghingi ng tawad, At kung may mga idwaan, tayo, sorry na agad, at kay ang konsensya natin, mahirap saan ka pumunta, saan sa abroad ka, hindi sa mawawala, kay andyan sa head mo, sa isipan mo. Kaya, mas maaga, mabuti na ang maghingi ng tawad ang may kasalanan at patawarin. Kaya, mga friend, yan ang message natin sa ngayon, Next, kung ano naman ang makapaligaya sa atin, na gawin natin sa ating buhay. Kay ang mga failure, example lang yan. Kung may ibang failure pa kayo na naranasan sa buhay nyo, o sa iba dyan sa member of family, i-apply nyo kung solusyonan nyo. Mas maaga solusyonan nyo, Kung ano ang plano mo sa buhay, mas kung 1 month ito ang aking gawin, i-record mo at
Hindi kay, sabi mo 1 month lang yan. Nag 1 year pa, hindi mo natapos. Hindi maganda yan. Failure ka, no? Kaya wala ka na solve na problem na 1 month lang sana ang plano mo. Kaya na 1 year na, failure pa, wala na solve. Kaya kung anong plano mo sa buhay, i-record. At ang plano mo ito 1 month lang, 2 months, totoo mo. Kaya mga friend, yan ang ating message sa ngayon, ha? Na para ang ating buhay bala maligaya tayo sa ating pagtira dito sa earth, no? Kaya mga friend, no? Kay ang mga baby namin, naglaro kang nag-noise. Kaya sige tayo kayo na lang pasensya kung naka-atraso ang ating message sa ngayon. At ito lang ang ating message. Pero makatulong yan. Kung i-apply natin sa buhay natin na ang utang huwag patagalin, no? Kung tumatagal tayo ang talo kay lumaki siya. Ang 100 nagpunta na sa 200 plus ang ating interest penalty pa, no? Wala tayong gustong magbayad, bahala na siya. Ang yaman niyang nabala, no? Pero nakamali ka, sumbong ka sa court, obligado kang magbayad plus ang interest. Imbes 100,000 o 150,000 lang, nagpunta sa 500,000 kaya ay penalty at saka ang interest at penalty pa, no? Kaya akala mo lang na baliwala lang sa taong niraman mo ng pera. Pero kung magsumbong sa barangay captain at ipaabot sa city court, talo ka. Obligado ka magbayad, hindi lang 100. Plus interest, plus penalty, kung ilang taon mo yan hindi binayaran, nagka 500,000, 400,000. Kaya kung may utang, huwag pabayaan. Dapat bayaran. At kung wala kang utang, ultimo piso, maligaya ka, no? Kay nang walang may nagtingil sa iyo. Hindi ka kaya sa mga tao na nakatingin sa iyo, na nagtago ka lang sa room para hindi ka makabayad. Kaya mga friend, yan ang message na yun karong araw na kailangan i-apply natin sa buhay natin para maging maligaya tayo kay wala tayong problema. Yan ang solusyon ng problema natin. Kailangan kung may problema, huwag pabayaan na magtagal. Solbahin agad, no? Kay hindi yan mawawala kung hindi mo bigyan ng pansin at solusyon. Kaya mga friend, salamat sa pakikinig. Kaya bukas naman tayo pero 1 o'clock naman garo kay at punta kami sa doktor, no, na sa akin. Kaya thank you, love you.